God is good. All the time. Tunay nga po ang Panginoon ay hindi po siya nagbabago. Kahit na tayo po'y magbago, hindi pa rin po siya pwedeng magbago. Dahil ang pag-ibig po niya ay walang hanggan. Ang kanya pong pag-ibig ay tunay at wagas. Amen po ba? Yun po ang ating Diyos. Kahit sabihin natin malahar pa, kahit na ano pa ang sitwasyon po natin, our God is always there. At patuloy, at patuloy, at patuloy, at patuloy na magmamahal sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat aming Ama sa iyong pag-ibig. Salamat sa ginawa mo po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, naririto ang aking mga kapatid sa oras na ito. Patuloy nga po, Panginoon, na papatunayan namin na Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin po namin ay patuloy po ninyo kaming kausapin. Patuloy po kayong magsalita sa bawat isa. Lord, ihanda mo ang aming mga puso. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon, sa umagang ito. Nag-e-expect po kami sa iyo kung paano nag-e-expect ka po sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat po ng Marcos. Mark chapter 14. Pwede po ba tayong tumayo? Yan. Mark chapter 14, umpisa po sa verse 3 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Noong nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin, samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastros na punong-puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang nanoroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksayan niya ang pabango. May pagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa dukha ang pinagbilhan. At sinabi nila sa babae, ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ang inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa man ibinuhos niya ang pabangong paglilibing sa akin. Bilang paghahanda sa paglilibing sa akin, sinabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit ang ginawa niyang ito bilang pag-aalala sa kanya. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat makakaupo na. May isang babae po na mahal niya ang kanyang kaisa-isang anak. Isang araw po sila po'y masayang naglalakad. At habang naglalakad po sila, biglang nakawala ang isang aso. Yung asong iyon, German Shepherd. At hinabol po sila ng asong iyon at tumakbo ang mag-ina. Ang sabi ng ina, anak, huwag kang aalis sa tabi ko kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Hindi kita bibitawan, sabi po ng ina. At sila po'y tumakbo at napunta po sila sa isang talahiban. At sa hindi sinasadya, nandoon po sila sa gitna ng talahiban, biglang nasunog ang talahiban. Napakatinding disgrasya. At kumalat ang apoy hanggang nandun na po sila sa gitna. Ang sabi ng ina, huwag kang bibitaw, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, anak. Ang sabi po ng ina, nanay, huwag mo akong iiwan, sabi po ng bata, hindi kita pababayaan. Nung malapit na lang po ang apoy, ang ginawa ng nanay, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang nasa isip lamang niya, iligtas niya ang kanyang anak. At ang ginawa po ng ina, umukay siya ng umukay. Kahit na dugo na ang lumalabas doon sa kanyang mga kuko, umuhukay pa rin siya ng umuhukay. Bakit? Dahil gusto niyang maligtas ang kanyang anak. Sa madaling salita, nakagawa po siya
ng malalim. At ang sabi ng ina, anak, pumasok ka dyan. At pumasok po ang bata. At ang ina ay nilagay po niya ang kanyang katawan upang matakpan yung butas. At tumaan po ang apo. Paggising po nila, lumabas po ang bata, nakita niya ang kanyang nanay patay. Ano pong pinupunto natin dito? Even sa kamatayan, ginawa ng ina ang lahat ng kanyang magagawa para mabuhay lang ang kanyang anak. Kagaya po ng ating Panginoon, bumaba siya doon sa krus ng Kalbaryo upang siya mamatay. Bumaba siya mula sa langit, pumunta siya dito sa lupa. At siya'y namatay dahil alam niya, dapat kang iligtas. Dapat kang iligtas doon sa krus ng Kalbaryo dahil ikaw ang dapat mamatay. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Ayan po ba? Bakit ka naririto ngayon? Because of Jesus. Bakit ka naririto ngayon? Dahil ang Panginoon ay patuloy at patuloy at patuloy na nagmamahal po sa atin. Anong ginawa ko para kay Jesus? Wala. But si Jesus, yung kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, patungkol po siya sa isang salita, do what you can. Do what you can. Ang Panginoon, kagaya po ng babaeng ito, ginawa po niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang anak. Si Jesus, ginawa niya ang lahat ng makakaya upang ikaw ay ligtas. Katulad po ng ating pag-uusapan, ang babaeng ito, nandun po si Jesus sa bahay po ni Simon. Ang ating pong Panginoon sa oras na ito, meron po silang planong siya'y patay na. Papatayin siya. Ngunit hindi po siya matakot dahil meron po siyang purpose. Meron po siyang alam niya, dapat niyang gawin ang lahat ng bagay. Kahit na anong gagawin sa kanya, pupunta siya. Kung titignan po natin, nandun siya sa bahay ni Simon. Nandun siya, kasama niya ang mga makasalanan. Hindi po tinitignan dito ng Panginoon kung paano kakabait. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung paano kakagaling. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung paano ka makasalanan. Tinitignan po ng Panginoon ang puso mo. Tinitignan po ng Panginoon ang buhay mo. Tinitignan po ng Panginoon na kailangan mong maligtas. Ano po ba? At nandoon ang ating pong Panginoon nakaupo. Biglang dumating ang isang napakagandang babae. Sinasabi nilang siya'y makasalanan. Ngunit meron po siyang daladalang pabango. Alam po ba ninyo ang ginawa ng babaeng ito? Hindi niya inisip kung sino mang nandoon. Ang alam niya, dapat niyang ibuhos ito sa Panginoon ang daladala niya. Ibinuhos niya. Alam po ba ninyo kung ano man ang daladala mo sa oras na ito, kaibigan? Kapag ito'y binigay mo sa Panginoon, the blessings flow. Ano po ba? Yung pagpapala ng Panginoon ay nandoon, ito lang ang kaya ko eh. Ito lang ang kaya kong ibigay. Ano man ang daladala mo, kaibigan, sa oras na ito, kayang ibalik sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Basta gawin mo lamang ang pinaka-best mo para sa Panginoon. Amen po ba? Unang pag-uusapan po natin, do what you can to build up your faith. Gawin daw po natin ang lahat daw ng makakaya natin upang ang ating pong pananampalataya ay lalong lumago. Amen po ba? Sinong nag-e-expect sa oras na ito magsabi ng amen? Kung ikaw ay dumating dito at ikaw ay nag-e-expect sa Panginoon, kaibigan, hindi ka bibiguin ng Diyos. Kung paano ang Panginoon ay nag-e-expect po sa ating papurit pagsamba, kaibigan, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya sinungaling. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, from 1986, siya po ay tapat ng Diyos. Siya po ay tapat kahit na ako'y hindi nagiging tapat sa Kanya, siya pa rin ay tapat. Dahil ang kanyang pangako ay walang hanggan. Ano po ba? Do what you can to build up your faith. Makikita po natin, sabi po sa 1 John chapter 5, sabi po sa verse 4, ganito po. 1 John chapter 5,
Verse 4, sapagkat mapagtatagumpayan ng bawat ng anak ng Diyos ang sanlibutan at magtatagumpay ayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay kaya po nating mapagtagumpayan. Ang pananampalataya daw po, kapag ikaw ay nananampalataya, ikaw ay mananampalataya sa hindi mo nakikita. Amen po ba? Tunay nga po na ang Panginoon, kahit na anong mangyari, hindi po niya tayo pababayaan. Sabi po dito, kailangan paglaanan po natin ng panahon, gusto kong lumago sa aking buhay pananampalataya. Pero anong ginagawa mo? Gusto mong lumago? Gumawa ka ng paraan. Ang Panginoon, ibinigay na po sa atin ang lahat ng bagay. Di po ba? Kaya lang, nasa sa atin kung gusto mong lumago. Sa 12 disciples, tingnan po natin sila. Doon sa 12 disciples, meron pong, doon sa 12 iyon, meron naging malapit na malapit kay Jesus. Yung mga tatlo, sila James, sila John, lumapit sila, hindi dahil, sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. No. Ginusto nilang maging malapit, di po ba? Doon sa tatlo, may mas malapit pa. Si John the Beloved. Gustong-gusto niyang palaging nakahiga sa dibdib ni Jesus. Therefore, ang ating pong buhay pananampalataya, nasa sa atin kung gusto po nating lumago. Nasa sa atin kung gusto mong umangat. Amen po ba? Lahat ng gusto umangat, magsabi ng amen. Sigurado kaya. Kung yan ang sinasabi mo, gumawa ka ng paraan upang ang iyong pananampalataya ay lalong lumago. Take time to read your Bible. Lahat na nagbabasa ng Bible, magsabi ng amen. Kumunti na lang ata. Narinig ko po ba? Take time to read your Bible. Kailangan daw po nating manalangin sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan daw po nating palaging nakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi yung, Lord, pagod na pagod ako. Hindi mo alam pala, hindi ka pa nakapag-amen pa rin dahil sa pagod. Wala pong exempted dito. Tayo pong lahat ay nasa financing po ako ngayon. Napakahirap. Napakahirap araw-araw. Lakad ng lakad. Sit down ng sit down. Pero hindi po dapat iyon na maging dahilan upang hindi po tayo manalangin. Kailangan daw po ibigay po natin ang ating pinaka-best sa Panginoon. Exercise daw po natin ang ating mga gift. I-exercise daw po natin ang ating pong pananampalataya upang siya'y lumago. Oy, mayroon na gusto ko, malaki ang pananampalataya ko. Katulad ng mga alagad. Kung hindi po natin ini-exercise ang ating pananampalataya, hindi po lalago, hindi po siya lalaki. Ano po ba? 15 years na po ba tayo nag-mission, Pastor? Mga 15 years na. Yan. Kami po'y nandoon sa Aklan. Ako po ang taong hindi marunong mag-basketball. Hindi po umilig sa basketball. Kaya lang, yung po mga group namin, sina Pastor, gusto nilang nagba-basketball. Sabi nila, Pastor, sumama ka. Hindi ako marunong mag-basketball eh. Sumama ka. Yan po sa madaling salita, sinama po nila ako. Katim ko po si Pastor Anthony at saka si Pastor Manny. Yan, katim ko po sila. At may kasama po kaming ibang grupo doon na nandoon sila. Yan, nag-basketball po kami. Kasama-sama po kaming team. Sabi po ni Pastor Anthony sa akin, Pastor! Ay, Kuya Ray! Sabi niya, tinapon po niya sa akin ng bola. Sa madaling salita, nakuha ko ng bola. Ayan, tumakbo ako. Hindi mo ako marumag ka dyan. Tumakbo ako. Silang lahat nakatingin sa akin. Ayan, tinapon ko po ang bola para siyang extra motion na ay, shoot siya. Purihin ng Diyos. Kaya lang po nagtawanan sila. Sinute ko pala sa kabilang team. Tawanan sila. Ano po pinupunto natin dito? Kahit na tayo po'y magkamali, kahit na sabihin pa po natin pagtatawanan tayo ng iba, basta ibinigay mo ang best shot mo kay Jesus. Wala kang dapat ikatakot. Amen po ba?
Gawin po natin ang lahat ng makakaya natin for Jesus. Alam po ba? Kahit sabihin pa ng kapitbahay mo na wala ka ng baliw ka na, kahit ano pang sabihin ng tao sa'yo, basta't ang alam mo, pagkuha mo ng bola ni Lord, ipapashoot mo ito. Magkamali ka man, pagtawanan ka man, kaibigan, wala kang dapat katakutan dahil ang Panginoon ang kakampi po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan po natin i-exercise ang pananampalataya na ito sa atin na ibinigay ng Panginoon. Ginawa po ng lahat ni Jesus. Doon sa cross ng Kalbaryo, nasa sa atin po ngayon kung paano po natin ipapakita sa mundo, our God is true God. Amen po ba? Naalala ko po ang presidente po namin sa CCT, sabi po sa amin, habang naglalakad kayo, alalahanin ninyo, ang daladala ninyo ang pangalan ng Panginoon. Huwag mong pabayaan na si Jesus mapahiya dahil sa pinaggagawa ninyo. Tindi nun, na ilagay sa aking mind. Kaibigan, anuman ang ginagawa po natin, daladala po natin ang pangalan ni Jesus. Nag-aaral po ako noong 2004. Nag-aaral po ako ulit sa Bible School. Tapos po, ang tagal na po namin iniintay ang isang baby. Ano po? Ang bata, almost 6 years kaming naghihintay sa Panginoon. Ang misis ko that time, kapag nakakita siya sa TV na itinapon ang bata, ayaw na niya manood that time ng television kasi doon palagi namin nakikita, tinatapon lang ang mga pitos. Ang sabi niya, kung pwede ko lang kunin ito at ipasok ko dito, ipapasok ko. Natakot na rin po siyang mag-pregnancy test. Diba? Natakot siya. Pero nandun ako sa Bible School, ang sabi po ng mga doktor sa amin, hindi kami pwedeng magkaanak. Sa 1 million na similya na nasa akin, 60% abnormal. Therefore, 1,000 na lang, mabubuntis ang isang babae, 50 million. Therefore, hindi kami pwedeng magkaanak, but my God is God. Hindi pwede yon. Tumayo ako doon, ang Diyos ko ay Diyos siya. Hindi kami pwedeng hindi magkaanak. Kahit sabihin, dami naming nagastos. Lahat ng doktor sa San Fernando, napunta na namin. Pumunta kami ng Manila. Ang sabi nila, artificial na lang. Pwede. But my God is God. Nandoon po kami, ang sabi ng teacher namin, ano ang gusto niyong mangyari ngayon? Na pinapapray nyo. Tumayo ako, sabi ko. Sabi, first week of August po yun, 2004. Ang sabi ko, I want a miracle baby this month. Tumayo ako, sinulat nila yon. Alam po ba ninyo, first week of August 2004, second week of August 2004, dinagnan ng dalawang asawa ko. Sabi ko, Lord, this is the moment. Ito na, Panginoon. Alam po ba ninyo, September, October, November, December, January, February, March, April, May 11, lumabas po na. Dahil sa biyaya ni Jesus. Alam po ba, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, in-exercise ko ang pananampalataya ko at nangyari. Nandyan ang anak naming maganda, mabait, at matalino. Amen? Ang tagal kong inintay. Alam po ba ninyo, nung isilang siya, almost 1 month, hindi ako natutulog. Ang sabi ko, wow, Lord. Hallelujah. Ito ang hinihintay ko. Nandito na siya. Ang Diyos ko ay Diyos nga po siya. Kaibigan, ang Diyos mo ay Diyos. Amen po ba? Kung ano man ang inihiling mo at ano man ang pananampalataya mo sa oras na ito, pwedeng mangyari. Bakit? Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya katangisin. Hindi lamang po siya naririto, siya po ay experience po natin at patuloy po nating nararanasan. Gusto mong lumago sa iyong pananampalataya? Exercise your faith. Exercise your faith. At ang Panginoon ko, kahit sabihin
mo, kahit sabihin pa ng mundo, hindi pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari dahil ang Diyos po natin ay buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi po dito, do what you can to build up others believers. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon. Noong pong siya'y nasa Gethsemane, ang sabi po ng Panginoon, Lord, dinadalangin ko ang aking mga alagad, silang lahat ay maging isa. Idinadalangin po ng Panginoon ang kanyang mga alagad ay maging isa. Pwede pakisabi po ninyo sa katabi mo sa oras na ito, Brad, sister, nandito lang ako. Amen po ba? Tayo pong lahat ay nandito dahil may pananagutan po tayo sa isa't isa. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lamang bigla kang sumulpot sa J of Family. Kaya po tinawag po tayong pamilya dahil gusto po ng Panginoong maging isa tayo. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Huwag mong sabihin ng kapatid mo, ay ganyan lang yan. Hindi po. Meron pong bawat isa, may magagawa ang bawat isa na wala ka. Ako may kakayahan ako. Pero hindi mo kayang gawin at meron ka rin magagawa na hindi ko kayang gawin. Tayo pong lahat ay naririto at sama po tayo ni Lord dahil best po tayo. Alam po ba? Alam po ba? Alam po ba ninyo, doon sa napakaraming similyan, na nasa similyan na naman ako, ni tatay, almost millions. Doon pa lamang po, kaibigan, champion ka na. Nakita niyo yun? Doon pa lamang sa napakaraming na yon, Sel, na nandoon, isa ka sa mga tumakbo at nabuo doon sa sinapupunan ni nanay. Therefore, isa kang winner sa harapan ng Diyos. Dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon. At ang bawat isa sa atin dito po, bawat individual na mga Kristiyano na nasa J-Off, may kakayahan ka. Amen po ba? Ang gawin mo lamang, tingnan mo lamang kung anong magagawa mo. Huwag mong sabihin, diyan ka na lang. Amen po ba? Amen. Hindi po pangarap ni Jesus na iniligtas ka upang mambutas lamang ng pupuan. Idinalaga ka ni Jesus dito sa J-Off Family, dito sa Bukawi, dahil alam po ng Panginoon may magagawa ka dito. Amen po ba? Yun ka. Yun ang plano po ni Jesus sa iyo. Yun plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung anong kaya mo, gawin mo lang. Ay, kaya ko ngayon. Pagpunas-punas lang. Gawin mo yon for the glory of God. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para sa iyong mga kaibigan, para sa iyong mga kapatid. Alam po ba, huwag yung, alam mo kaibigan, si ate ganyan siya na, oo nga, talagang ganyan nga siya. Nawa po magkaroon po tayo ng espiritong malasakitan sa isa't isa. Yung pamilyang, ay, ganyan si pastor. Hindi, mas kilala ko siya sa iyo. Pwede po bang ganun ang mga attitude po natin? Kapag may sinabi sila sa ating kapatid, huwag yung gatungan pa natin, oo nga. No, kilala ko siya. Kilala ko siya. Amen po ba? Paano kasi masasabi ng mundo na tayo magkakapatid kung tayo mismo nagsisiraan? Kung tayo mismo hindi natin maibigay ang lahat po para sa ating mga kapatid. Gawin lamang po natin pag malasakitan po tayo sa isa't isa, magtulungan po tayo sa isa't isa, never speak negative to one another. Okay po ba? Tingnan po natin yung pinaka-best para sa mga kapatid po natin. Kapag nakita natin, ay kapatid, kaya mo yan. Sumama ka sa amin. Kung meron po siyang gift sa music, encourage po natin siya. Kung ano man ang kakayahan niya, gawin po natin upang umangat ang bawat isa. At ang Panginoon po ang mapaparangalan at mapupurihan sa bawat isa. Pangatlo, sabi po dito, do what you can to build up the body of Christ. Tayo po ay body.
Tayo po ay tinalaga ng Panginoon sa bawat isa. Magsabi po tayo daw. Ituro po natin ang dapat po natin ituro. Magsalita po tayo ng may pag-ibig. Magsalita po tayo sa kanila ng may paggalang. Ibigay po natin ang pinaka-best po natin at encourage po ang bawat isa. Amen po ba? At pang-apat, sabi po dito, do what you can to build up your church. Hindi po pwedeng humingi tayo ng tulong sa iba upang lumago ito. Tayo dapat ang gumawa ng maraming paraan upang lalong umangat tayo at mapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ka narito dahil plano ng Panginoon ng bawat isa ay magtulungan. Kahit sabihin natin mawala pa ang Amerika, nawala pa ang support ng iba, kaya ka narito dahil plano ng Panginoon na ang bawat isa ay magtulungan. Plano po ng Panginoon na ang bawat isa, kaya po tayo narito sa day of give your best. Ibigay po natin ang pinaka-best po natin, huwag po natin ipaasa sa iba. Okay po ba? Kahit magkano lang yan, pwede mong ilagay dito for the glory of God. Do what you can. Kagaya po ng babae. Anong nasa sa kanya? Isang pabango. Pero ibinigay po niya sa Panginoon yun. Anong sabi ng Panginoon? Habang napipreach ang gospel, ang babae ito, palagi siyang mababanggit. Gusto mong mabanggit pagdating ng panahon, give your best for Jesus. Alam po ba? Napakasarap, di ba? Napakasarap isang araw, mababanggit ang pangalan mo. Sa day off, dati si Sister, naging faithful siya sa Panginoon. At ngayon, narito kami. Kagaya po ng isang awit, yung awit, thank you for giving me to the Lord. Sa ating pong buhay, anuman ang kalagayan natin, kaibigan, basta't ibigay po natin sa Panginoon ang lahat. Anuman ang sitwasyon mo, ibigay mo lamang sa Panginoon ang lahat at ang Panginoon po ang bahala pa sa atin. Magtatapos po tayo sa isang kwento. Ganito po ang kwento. May isang matanda daw po sa isang gubat. Meron po siyang isang prinsipyo sa kanyang buhay, ang palagi niya sinasabi, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Isang araw, ang matandang lalaking ito, meron po siyang isang kabayo. Yung kabayong yon ang pinaka sinasabi niyang kayamanan niya. Yun ang ginagamit niya sa pagbaba niya sa bundok upang sakyan niya at bibili sila ng magagamit doon at yun din ang sasakyan niya. Yun din ang ginagamit niya sa bukirin, sa pagbubungkal. Isang araw na wala ang kayamanang iyon, nagtakbuhan ang kapitbahay nila at ang sabi, Tatay, tignan mo nga, isinumpa ka ng Diyos. Isang kayamanan mo na wala. Yan lang ang kayamanan mo, mawawala pa. Ang sabi po ng matanda, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Isang umaga, siya po ay nagising, para bang napakaraming tumatakbo na mga kabayo sa kanyang bukid. Nang siya'y bumaba, sabi niya, wow! Nandoon ang 30 kabayo. Yung palang kabayo niya, tumakbo sa bundok at nakakita siya ng maraming naligaw na kabayo at dinala niya sa kanyang bahay. Nagtakbuhan ang kanyang kapitbahay at ang sabi nila, napakapalad mo, biro mo, isang kabayo lang, ngayon 30 na. Sumagot ang matanda, ang sabi niya, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Isang araw, nakasakay naman ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na sa kabayo. Nahulog ang kanyang kaisa-isang anak. At sa kanyang pagkahulog doon sa kabayo, naputulan siya ng paa. Ang sabi ng kanyang mga kapitbahay, nako, sinumpa ka talaga ng Diyos. Pero mo, ang anak mong lalaking yan, siya ang mag-aalaga sa iyo pagdating ng panahon. Naputulan pa ng paa. Ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Ang sabi po ng matanda, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Dumating ang mga taon at araw at buwan sa kanilang lugar, nagkaroon ng giyera na dapat ipadala ang lahat ng mga kalalakihan.
Yung kanyang anak, hindi siya pwedeng ipadala. Bakit? Dahil putol ang kanyang paa. Nagtakbuhan ng kapitbahay nila ang sabi nila. Napakapalad mo naman. At least yung anak mo, putol ang paa, makakasama mo siya habang buhay. Habang ang mga anak namin, hindi namin alam kung babalik pa silang buhay. Ang sabi po ng matanda, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Sa ating pong buhay, kung minsan marami pong sitwasyon, di po ba? Maraming sitwasyon na biglang dumarating na hindi natin iniisip. Noon, nagkaroon ng lahar. Hindi ko alam kung saan kami tatakbo. Pero mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Kung hindi ako nakapunta sa Pulilan, that time, wala ako dito ngayon. Hindi ko nakilala sila Pastor Gary. Hindi ko nakita yung pangunguna ng Panginoon. Ang basta alam ko lang, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko because of Jesus. Amen po ba? Kaibigan, narito ka ngayon. Narito ka na rin. Gawin mo na ang pinaka-best mo sa Panginoon. Kristiyano ka na rin. Palagi ko pong sinasabi ang salitang ito, magpaka-Kristiyano na po tayong tuloy. Sinasabi mo, mahal mo si Jesus. Sa oras na ito, lalo mong mahalin si Jesus. Alam po ba? Kaya ka narito ngayon, kaibigan, dahil may plano ang Panginoon sa'yo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, pero isa lamang ang alam ko, minamahal ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon. At hindi ka niya pababayaan sa buhay. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay ay ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. At sa oras na ito, ibigay lamang po natin ang pinaka-best po natin sa Panginoon. At ang Panginoon, bahala po sa atin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Kaibigan, sa oras na ito, kung gusto mong magpasalamat sa Panginoon, magpasalamat. Patuloy kang minamahal ng Diyos. At patuloy siyang gagawa ng paraan para sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat, Panginoon, sa napakaraming sitwasyon dati sa mga buhay po natin. Lord, sa oras na ito, narito po ang bawat isa. Narito po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa oras na ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, ang iyong panibagong lakas, ang panibagong sigla ng aming pananampalataya, ang patuloy po ninyong ilagay sa aming puso. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa lahat ng bagay na ginagawa po ninyo. Lord, gagawin po namin ang lahat dahil mahal ka namin at dahil ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa amin. Salamat po aming Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi. Amen. Palapakan po natin.